nag-iisang puntod. Wow! Yung nakakawaw pero nakakatakot na kuweba. At kaya mo kayang dumaan ng nakamotor sa ganito katirik at kadelikadong daanan? Well, lahat na yan dito sa Sacaan Falls, the hidden cold spring of Navas. Welcome to Barangay La Serna ng Navas. Una muna naming pinuntahan ang Bungan-Bungan Cold Spring. Free entrance naman po ang cold spring na ito. Pero yun nga lang, kailangan mong magbayad ng cottage kung kinakailangan at kung gusto mo naman. Pero kung punta mo lang dito ay talagang maligo, ay pwede mo naman yang gawin. Well, exit mo na lang ako kasi hindi ko yan gagawin. Kaya tamang tambay lang muna ako dito. Baka malay mo, may lumapit na chicks, di ba? So ayan, may lumapit na nga. Sunod naming pinuntahan ay ang Basang Cold Spring. Meron namang entrance fee ang cold spring na ito na swak naman sa budget at depende yun sa dami ng inyong mga magiging kasama. Yung pinaka-entrance mo talaga natin 50 pesos lang. Per head po ba yan? Per head? Per head po. Oo. Yung kids naman, so automatic naman yun. Yung mga 5 years old and below, wala nang bayad. Oh, very good. And then, yung medyo 6 pataas, pwede na siya may discount. Oh. Pero yung minimum natin na entrance sa ngayon is 50. 50 pesos. Na-adjust yun anytime. Kasi nung last summer, 60 pesos kami. Okay. So guys, kung naka-experience na rin kayo dito sa lugar na ito at nakapagpa-picture din kayo dito, I hope meron po yan. So, paki-comment naman sa comment section natin yan. At saka, about cottage naman po, ma'am. Ay, yung cottage natin, yes, depende sa dami. Oo. So, depende sa dami ng packs. Okay. Kasi, pag halimbawa, mga tulong sila, person, automatic na, hindi discount na namin. Automatic, magkano po? Yung regular natin na cottage ngayon is 500. So, pag medyo madami... Consumable naman po yung 500. 500 pesos lang yun. Consumable po yun. Oo, pero kung halimbawa na mga dalawa lang sila or apat sila, tapos humihingi naman ng discount, so automatic yung nagdi-discount kami. You heard it guys, merong discount si ma'am. Open lang kami, everyday. Hindi naman kami nag-close. So, everyday talaga kami open. So, sa gustong mag-swimming. So, kasi syempre, ang tubig dito napakalamig. Pare-pareho lang naman yan. Oo. Pare-pareho lang naman yung labig ng tubig talaga. Oo, pero, nasa kwan na lang yun. Nasa bisita kung saan talaga nila gusto. Kasi madami din namang cold spring dito. Oo. Pero alam niyo ba na bukod sa cold spring at mga malalamig na tubig, itong cold spring resort na ito ay meron ding kuweba na pinagmamalaki nila na talaga namang dinadayo. Di naman gaanong kalayuan ng kuweba simula doon sa resort,
Dahil magsa-take ka lang naman almost 15 minutes na lakad simula dun sa resort para marating ang kuweba nila. So, ito na yun. I think ito na yun siguro. Kasi kung dati, kung matatandaan ko, wala pa itong ganito, wala pa itong gate. Tapos, wala pa itong mga ganito. So, yung bukana niya, tingnan nyo. Nakakatakot. Nakakatakot. Parang alam mo yung hindi mo alam kung ano magiging panganib na magiging kakaharapin mo sa loob. Pero marami kasing pumupunta dito eh. Marami rin nagtatry na pumasok dito. Kung maalala ko, nung pumasok kami dito, mga 7 siguro kami magkaklase. Tapos, pagdating namin dun sa pinakagitna, ang pinakagamit namin ilaw yung sulo, which is yung apoy lang. Alam mo nangyari sa amin, napatayan kami ng ilaw sa loob. Grabe yung trauma na yun. Pero buti na lang merong mga pumasok na ibang grupo. Tapos, yun, nakisindi kami. Pero kung wala, siguro hindi namin alam kung paano kami lalabas dito. Pero ngayon, susubukan natin pumasok. Pero hindi hanggang dun sa loob. Hanggang dyan lang sa baba. Kung pupwede lang, nakakatakot eh. Sige. Dito yung pinaka ano niya, yung pinakabunganga niya. Ang liit lang, pero alam niyo din sa loob, sa pinakaloob nito, malaki to. Pero wag niyo naman akong idea na pasugin ko pa ito. Pambihira naman kaya wala akong ilaw to. Ayaw ko! Gusto mo ikaw na lang. Oo. Ikaw na lang papasok. Ayaw, gago, baka di ka makalabas. Oh, 5 minutes. Oh. Sige, pumasok ka dun. Mag-video ka, 5 minutes. Wow, may hagdan na. Oh, saglit. Sasama ako. May hagdan na pala. Wait wait. Ganun. Naka-video yan? Ang maganda dito, meron na pala siyang hagdan. So, hindi na siya madulas kahit umulan mga ganito. Nakakatakot pa rin talaga. Grabe. Nga. Nga. Ano na? Hindi, ako muna. Ilawan mo nga. Tama na. 5 minutes. Tama na. Wait. Hey. Maganda ba? Maganda? Ang lawak? Ha? Let me see. Hey. Ilawan mo ako. Wow. Okay. Wow! Oh, ha? Oh, talaga? Wait! Halika na! Anong kastig? Mastig dyan. Look. Hindi na kami magtutuloy sa panhik dun panaog pagpasok. Natatakot ako. Pero ito masasabi ko, pero kung meron kayong experience doon sa loob, kung meron kayong video or picture diyan, paki-comment naman sa comment section. Kahit picture lang na nakapasok kayo diyan sa famous Basang Cave na yan.
kung hanggang, kasi mayroon yan tinatawag na linaw eh. May linaw per linaw, hindi ko alam kung ang ibig sabihin ba ng linaw. Basta malinaw siguro, sabi nilang linaw, for me, linaw, hindi siya malabo. Pero dun sa loob, napakadilim, ayaw ko na pumasok dun. Actually, yung main purpose naman natin dito ay hindi lang naman yung mga falls na nadaanan natin doon. Which is hindi lang naman yung basang na yan. Kasi meron pa ditong Horomorom. At saka meron din dun sa dulo na naalagpasan natin. Bukod dun sa Bungan-Bungan at meron din yung Kern Valley. So, yung pinakasadya talaga natin dito ay yung hidden spring, yung hidden falls nila dito, which is yun ang pupuntahan natin. Napaka-tricky at saka napaka-adventure ng lugar na ito. So, sasamahan nyo kami, pupuntahan natin doon. At yun yung makikita dito kanina. Meron ditong, yung pinaka-mode of transport nila dito, only motorcycle, pero hindi pa natin. Ang tawag ba doon? Abal-abal? Kasi, motorcycle, it's abal-abal or anything. Diba? It's same. So, kung gusto yung mode of transport nila, hi! Okay. Gusto yung mode of transport nila, siguro, hindi ko alam bakit. Motorcycle lang. Hindi ko alam. We never know. So, punta natin. Kung kaya nila magmotor, syempre, dapat kaya ko rin. Pero hindi pa kami gaano nakakalayo. Nagdadalawang isip na talaga ako kung itutuloy ko pa ba ito o hindi na. Ano tayo dito? Pero sige, tuloy tayo. Ayon sa mga residente dito, noong unang panahon daw, yung daanan na ito, which is mas maliit pa dito, halos gatao lang daw yung makakadaan. So yung ginawa nila, mano-mano, kinakalkal nila ito, gamit yung bakal ng pagganito. Yay! Tama ba? Or, pagganito.
Wala tayong microphone. Asa may microphone? Ha? Dito ba? So I challenge you, kayong mga kamote riders. Oh. Napakadelikado pa yun ng lugar. As you can see. Oh. Ayan, so nakikita po niyo may mga tumataan. Yo, kung ikaw hindi magandang let's say for example ikaw ay kamote riders. Dito mo ilabas yung pagiging kamote mo. Subukan ko lang kung kakayanin mo yung dito, kung gaano ito kalalim. What? Tingnan mo dito, napakaliblib na po ng lugar na ito. Pero kung titingnan mo dun sa ilalim, ayan, di ba? Meron silang kuryente. Tsaka simentado yung bahay. Di ba hindi ko maisip kung paano nila yung napupunta yung mga ano dito, yung mga semento, bakal, siguro buhat na lang siguro lahat, o saan sila dumadaan. Wow. Yan pa lang yung nakabahay na nakikita natin dito. Hindi pa natin alam kung doon sa sa pupuntahan natin kung ano yung naghihintay sa atin doon. So, let's go. Actually nakikita ko na yung mga pamahay dito. So which is parang nandito na tayo. Pero nakaagaw pansin talaga sa akin itong side na to, portion na to. There you go. Kung makikita nyo, sa tingin nyo, unang hula, ano ba ito sa tingin nyo? Di ba?
ito ay puntod ng tao siguro, malamang. Pero parang puntod talaga siya, di ba? What do you think? Pero nakakapagtaka dun pare. Nag-iisa lang. Kung simenteryo to, bakit nag-iisa lang siya? Di ba? So, check natin yan dun mamaya. So, ito daw ay Sitio Malindog na sakop siya ng Barangay La Serna dito sa bayan ng Navas. So, kung makikita niyo, napakaliblib na ng lugar na ito. Pero kung makikita niyo, napapansin niyo yung mga bayan dito halos simentado. No? At dito ako nagulat, pre, pagkadating, tignan mo naman, naka-covered court. Man, saan ka nakakita ng ganito, di ba? Naka-covered court, napakaliblib na ng lugar na to. So, grabe, asensado yung sitio na to. Di ba? So, pero yung pinaka-main target natin, ipupunta natin dun, which is yung pools na tinatawag nilang sakaan. So, yun ang pupunta natin, which is, let's go. Tara. So ang inyo pong nakikita, ayan ay tinatawag na bariyo sa amin. Yan po ay yung ginagawang banig. Sari-saring term po yan ang tawag nila dito sa amin. Yung iba bariyo, yung iba naman baliw. So, gamitin na lang natin yung salitang bariyo. Mukhang iba yung tunog ng isang salita eh. So, pansamantala, dito muna kami magpapahinga at kakain kasi parang nakakaramdam na kami ng gutom. So, actually yung dala naming pagkain ay long life. Ano? So, tara, kain muna tayo. Pero yung yung gustong pinaka-target namin na pupuntahan ay which is doon sa may dulo, pero hindi na namin kakailanganin yung motor kasi gawa nga ng hindi na po pwede yung motor doon. Kasi it's a tricky and tao lang talaga. So, napaka-adventure. Let's go. Napaka-hospitable po yung tao dito. So pagdating namin dito, pinakain agad kami. Ay, galing. So it's time to have some eat muna. So meron tayong bagoong. Then spaghetti. Tsaka, anong tawag dito? Anong tawag dito? Anong tawag dito? Ha? Homemade fishball. Malunggay fishball. Wow. Homemade fishball. Oo nga, fishball ba? Anong tawag ko? So, tara. Kakain muna tayo.
May pagpunta namin dito kanina, doon sa bago kami makarating, may nakita kaming parang puntod. Puntod ba talaga yun? Oo. Puntod talaga yun. So, sino yun? Carmelo. Siya ang nakakalam nun. Si Carmelo. Carmelo. Oo ba? Carmelo Sinag. Orencio Sinag. So, bakit dyan siya nilibing? Yan ang gusto ng pamilya na dahil lupa nila yan. Walang history na kung ano siya, anong klaseng tao siya dito. Wala. Basta lupa. Pero okay lang noon na dyan nakalibing. Hindi, pinapaalis din yan pero wala pa sa panahon. Oo, pinapaalis yan. Dahil yung tatay niya, di ba, sa basang linibing sa kananan niya. Doon may nilibing din doon sa kabila. Sa Basang. Kasi doon kami galing kanina sa Basang. Ay dito banda, yun ang punto nila. Ngayon, kinuha na rin yung mga 1 taon na rin puro umigit. Okay. Natawa ako doon sa pinapaalis siya, pero paano nga ba alis yung nakahiga na dyan? Hindi. Ay, ibig ko sabihin yung ililipat. Okay. Nilipat yung kanyang puntod. So ito na at tapos naman kami magmukbang. So ang namin, yung target ay pupuntahan na namin yung target doon. So dito sa lugar na to, napaka-only water. Kung makikita nyo dito, hindi po. See? It's totally free. It's only water, not unlike dun sa city or sa syudad. Kasi makikita naman. Ang daming tubig, bre. So, magti-take pa tayo ng mga almost 5 to 10 maybe, o 15 or 20. Di ko alam. Pero magti-take pa tayo papunta dun sa pinaka-target area. Ha? Ano ba tawag? Ano ba dapat? So, I guess, worth it yung pagod natin kasi andito na tayo. Siguro mga 20 minutes yung lakad natin. Wow, mga 20 minutes galing dun sa kila ante na kinainan namin. Finally, andito na tayo. So, punta natin na mas malapitan. So naabutan natin dito ang isang grupo ng mga kabataan na nandito ngayon sa Sakan. Expected namin kami lang o kaming 3 lang dito. So napakapalad natin dahil meron tayong makakasama, which is sila. So kung makikita mo, kailangan nilang itong punuin. Galing ito doon sa pools. So siguro bago lang sila dito nakarating kaya hindi pa gaano napupuno yung lugar nito. Saan ba nyo dito sa lugar na ito? Ako, hindi. Sila din hindi. So ibig sabihin pabalik-balik na lang kayo dito. So ano yung isang nagiging rason yung bakit kayo pabalik-balik dito? Kasi maganda yung view, tsaka ano ba, nakaka-relax yung nature. Yun, nature. So sila yung mga kasama mo na yan, mga barkada mo? Meron kasing birthday. May Kaya birthday. nag-celebrate. Mostly kasi yung pumupunta dito, nagse-celebrate about sa birthday, o nanalo. So rate
out of 10, so ilang rate ang marirate mo dito? Mga, Sa lugar. 7 siguro. 7, mayroon pang 3 points. Hindi siya masyadong perfect for you. Bakit? Yes, kasi yung daan, medyo Oo. delikado. Medyo tricky na daanan nga namin yung kanina. Kunyari, may kasama kang bata, maano ba siya? Parang nakakatakot ba? Para sa'yo, okay lang ba yung ganito? Kasi walang kuryente dito. Okay lang naman, wala na problema. Kasi umuwi rin naman kami. Pero okay lang. Hindi naman kami nagpapagabi. Okay. Nung pumunta kayo dito, nakamotor din kayo? Simula doon from the start, nakamotor din kayo? Kami na ang family ko. Lahat kayo dito, nakamotor papunta dito? Hindi. Nag-tricycle lang sila. Ako lang yung may motor sa kanila. Nagmotor ka from sa, ibig sabihin, doon sa pinaka-trick, daanan? Naglakad lang kayo papunta dito, lakad lang. So ano yung experience? Yun, nakakakaba. Yung pag tumitingin ka sa ilalim, syempre, nakakatakot. Iniisip mo, baka malaglag ka, mabalian ka, ganyan ba? Ano nga? Okay. So dito, ano yung may advice mo sa mga tao na gusto ring pumunta dito? Anong dapat nilang dadalhin o ano yung mga paghahanda na dapat nilang ipaganda para pagpunta dito nang hindi base sa experience mo na paulit-ulit ka na ditong pabalik-balik. So anong ma-advise sa may mga gustong pumunta rin dito? Ma-advise ko lang, mag-iingat lang sila palagi. Saka yung mga dadalhin nila, huwag masyadong madami. Kasi hindi natin alam, yung panahon, baka lumakas yung ulan, masyadong madulas yung daan, tapos marami silang dalang mga gamit. Baka mangyari sa kanila. Yun lang naman. Magdadala sila ng mga pagkain, okay lang naman, huwag lang masyadong sila. Sabi silang dala para hindi masyado, para mabilis yung lakad. Yun lang naman. Hindi bawal uminom dito, boss. Wala namang bawal, kung sa saktong edad ka rin naman. Walang bawal nito. May entrance dito, boss. Walang entrance, pero yung daanan, parang nagbabayad ka ata. Magkano ang bayad sa daanan? Dati kasi, kami ng 100 per head. Nagtaka kami, nung kami ng family ko, yung matanda na nagbabantay ba doon sa daan. Kami ng 100 pesos per head. Nagtaka kami, tapos tinanong namin siya, ba't ka namin babayaran kung hindi naman ikaw yung may-ari ng yung sakaan, hindi naman ikaw yung sabi niya, yung daan daw na dinadaanan namin. Kasi doon daw kami dumadaan, kaya kailangan daw magbayad kami. Sabi nung parents ko, nung mama ko, sabi ng mama ko, hindi naman sa inyo yung lupang to. Sabihin na natin, sa inyo yung sa inyo pinamana ng pero sa gobyerno pa rin to. Meron pa rin right of way yung mga dumadaan dito. Okay. Yun lang naman. So, paano yun guys? Mauna na kaming umuwi. So, enjoy nyo na lang ang inyong food and celebration dyan. So, bye-bye! Pero, yung dalawang kasama ko ayaw paawat. At hihirit pa sa ilog na naman. Kasi parang akala mo walang tubig sa kanila. So, pagbigyan natin. Minsan lang naman kami magkakasama-sama nito eh. Ito ang isa sa pinakapangarap ko noon ba na gawin na magkaroon ng sarili at kalayaan sa oras para magawa ko itong mga bagay-bagay na to. So this 2025, the new year, new life for me. So, napakaswerte ko at nakakasama ko na sila ngayon.
Ayon sa mga residente dito, noong unang panahon, napakaliit pa ng daanan dito. Almost parang gatao lang daw yung makakadaan. So yung ginawa nila, mano-mano, kinalkalkal, ayon po sa, ayon sa mga residente, okay, edit mo na nga. Nakaruling. Nakaruling. So, ito daw yung cut mo na.